Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Health 5 Quarter 4 Week 3 to 4 na may paksang mga panuntunan sa pagbibigay ng pangunang lunas o first aid. Nakakita ka na ba ng taong biktima ng aksidente o sakuna? Kung sakaling makakita ka, tutulungan mo ba siya? Isa sa mga karaniwang dahilan ng pag-aatubili ng pagtulong sa mga biktima ng sakuna o karamdaman ay ang kaba at takot. Iniisip natin na baka sa halip na makatulong ay makapagpalala pa tayo ng sitwasyon. Dapat nating alamin at sundin ang mga panuntunan ng pangunang lunas. Narito ang mga panuntunan sa pangunang lunas. Una, tiyakin na ligtas na lapatan ng pangunang lunas ang biktima ng pinsala. Kinakailangang maging mapanuri. Alamin kung ano ang karamdaman ng pasyente. Kung ito ay karaniwan lamang na sakit katulad ng sugat, balingoy-ngoy, kagat ng insekto at paso. Kaagad itong lapatan ng pangunang lunas. Subalit kung ang biktima ay nabalian o napilayan, hindi ito dapat kaagad-agad na inaalis sa pwesto. Hintayin ang mga bihasa sa paglapat ng pangunang lunas. Ikalawa, unang isaalang-alang ang kaligtasan ng biktima. Alisin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa kanyang kakomportablehan. Gawin ito nang di maapektuhan ang biktima. Ikatlo, magsagawa ng pangunahing pagsusuri. Unahing suriin ang mga bagay na may kaugnayan sa pagdaloy ng hangin, ang bibig at ang ilong. Kung walang balakid sa hangin, isunod ang pagsuri sa pagdaloy ng dugo sa katawan. Dapat na malaman kung kailangan ng biktima ang resusitasyong cardiopulmonaryo o CPR. Ika-apat, isagawa ang madaliang aksyon o kilos. Unahin ang dapat unahin. Dapat tandaan ang hakbang sa pagbibigay ng pangunang tulong panlunas. Isa-isip ang ABC. A. Airway o daanan ng hangin. B. Breathing o paghinga. C. Circulation o pagdaloy ng dugo sa katawan. Ito naman ang 3B. D. Breathing o buga ng paghinga. B. Bleeding o balong ng dugo. B. Broken bones o baling buto. Kapag walang sapat na kaalaman sa paglalapat ng unang lunas, huwag magatubiling humingi ng tulong sa mga eksperto o espesyalista upang makapagsalbang isa o mahigit pang buhay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan ng simbolong safety first. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon na ito ay maisa sa katuparan. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang mga sakit na nakukuha sa pagkain, tinatawag nila itong pagkalason sa pagkain. Maaaring maging sanhi ng pagkalason sa pagkain ang mga kemikal, bakterya o ilang pagkain tulad ng mga nakalalasong kaputi. Kadalasan napapansin ang mga sintomas ng pagkalason sa pagkain sa loob ng ilang oras pagkatapos kumain at madalas ay may kasamang pagsusuka. May isang tao sa bawat establishmento ang dapat namamahala sa lahat ng oras ng pagpapatakbo at dapat niyang tiyakin na sinusunod ang lahat ng hakbang sa kalusugan ng pagkain.
Dapat alam ng taong namamahala ang mga hakbang na ginagamit sa establishmento. Kung ikaw ang taong namamahala, dapat ay kaya mong magbigay ng pagsasanay sa mga manggagawa sa pagkain o impormasyong kinakailangan upang maayos na maisagawa ang kanilang mga trabaho. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Magsaliksik sa internet o humanap sa mga aklat at babasahin ng mga sitwasyon na nagpapakita ng pagsunod sa mga panuntunan ng Pangunang Luna. Idikit sa notebook ang mga larawan at sumulat ng pangungusap na nagpapaliwanag tungkol dito. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Para mapigil ang pagdurugo ng sugat, itinataas ang kamay at dinidiinan din ang hiwa ng sugat. Ang maneobrang Heimlich ay isa ring uri ng pamamaraang panagip buhay. Ito ay ang katamtaman hanggang mariin na pagtulak paloob ng diaphragm upang maiusod o maiduwal palabas ang anumang dahilan ng pagbabara ng lagusan ng hangin kaugnay sa paghinga. Napaka-importanteng maghugas agad ng sugat ng 10 minuto, lagyan ng antiseptic at magpadala sa Animal Bite Treatment Center upang mabigyan ng karampatang atensyon. Kailangang hugasan ng matagal at maigi ang sugat upang matiyak na natanggal ang laway ng aso. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sagutin ang tanong sa paraang patalata. Una, umalis ng bahay ang iyong nanay. Kayo lamang ng bunso mong kapatid ang naiwan. Kinakailangan mong mag-init ng tubig para sa gatas ng nagugutom mong kapatid. Sa paglalagay mo ng tubig sa termos ay aksidenteng napatapon ng tubig at nabanlian ng iyong kamay. Anong pangunang lunas ang iyong gagawin upang hindi ito lumala? I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, naglalaro kayo ng basketball ng iyong kaibigan sa inyong likod bahay. Sa pagtalon ng kaibigan mo sa pagbuslo ng bola, ay di sinasadyang nawalan nito ng panimbang at bumagsak ng alangan. Nagkaroon nito ng malubhang pilay. Ano ang dapat mong gawin? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Pahiran o agad ilubog sa malamig na tubig ang napasong bahagi o padaanan ng malamig na tubig galing sa gripo ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag may burn ointment, pahiran ang bahaging napaso at kung wala naman, maaaring balutan ng ilang piraso ng bahaging gitna ng katawan ng saging. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Itaas ang napinsalang bahagi sa maayos at komportableng posisyon at lagyan ng malamig na pantapal o yung tinatawag nating cold compress. O lapatan agad ng yelong na babalot sa damit ang napinsalang bahagi. 3 beses maghapon. Pagkatapos ng ilang araw, maligamgam naman na pantapal o yung warm compress ang ilagay hanggang sa mawala ang pamamaga. Kapag namamaga pa rin ang napinsalang bahagi, dalhin na sa malapit na paggamutan upang matignan sa pamamagitan ng X-ray. Gawain sa pagkatuto bilang 4.
Ipaliwanag ang panuntunan ng pangunang lunas na nasa bilog sa katabi nitong kahon. Tiyakin na ligtas na lapatan ng pangunang lunas ang biktima ng pinsala. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Unang isaalang-alang ang kaligtasan ng biktima. Isulat mo sa kahon ang iyong kasagutan. Magsagawa ng pangunahing pagsusuri. Isulat mo sa iyong sagutang papel ang iyong kasagutan. Isagawa ang madaliang aksyon o kilos. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Mahalagang maging mapanuri bago lapatan ang biktima at umpisahang bigyan ng pangunang lunas. Alamin muna kung ano ang karamdaman ng pasyente. Kapag ito ay mga karaniwang pinsala kagaya ng sugat, kagat ng insekto o paso, kaagad itong lapatan ng pangunang lunas. Subalit kung ang biktima ay nabalian ng buto o napilayan, hindi ito maaaring alisin sa kinalalagyan o ilipat ng pwesto ang katawan. Hintayin ng mga bihasa sa gawaing ito ang maglalapat ng pangunang lunas. Sa sumunod na bilang, ito ba ang iyong isinagot? Laging isaalang-alang ang kapakanan ng biktima ng sakuna sa lahat ng pagkakataon at dapat alamin ang pangyayaring nagaganap. Alisin kaagad sa katawan ng biktima ang anumang bagay na mabigat na nakadadagan o nakapatong sa kanyang katawan. Sa mga tao naman na biktima ng kuryente, kapag kasalukuyan itong nangyayari, patayin kaagad ang pinagmula ng kuryente at ilipat sa ligtas na lugar ang biktima. Sa ikatlong bilang, kailangang suriin muna ang biktima bago lapatan ng pangunang lunas. Unahin munang suriin ang mga may kaugnayan sa daanan ng hininga. Dapat isunod na suriin ang pinsala na may kaugnayan sa sirkulasyon o pagdaloy ng dugo sa katawan. Dapat ding alamin kung kailangan ng biktima ng resuscitation cardiopulmonaryo o CPR. Sa ika-4, upang makapagligtas ng buhay ng tao, kumilos kaagad at unahin ang nararapat gawin. Dapat tandaan ng mga tagapagbigay ng pangunahing tulong o panlunas ang ABC o mga hakbang sa pagbibigay ng mga paunang tulong pansagip ng buhay bago magpatuloy sa pagbibigay ng iba pang paglalapat ng pangunang lunas. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sumulat ng isang talata na tumatalakay sa mga panuntunan ng pangunang lunas. Isulat ito sa malinis na sagutang papel. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Napakahalaga na may kaalaman sa pangunang lunas upang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Sa bawat paglalapat ng pangunang lunas para mapatagal ang buhay ng isang tao, kailangang maisaalang-alang kung ligtas at hindi makalalala ito sa kalagayan ng taong napinsala. Dapat nating alalahanin ang mga panuntunan ng pangunang lunas upang maagapan ang paglalapa ng mga karaniwang natatamong pinsala ng mga tao sa isang aksidente. Pagninilay. Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na blank.
Nabatid ko na blank, kailangan kong higit pang matutunan ang tungkol sa blank. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Nauunawaan ko na napakahalaga na may kaalaman ang bawat isa sa paglalapat ng pangunang lunas sa iba't ibang pinsala o kondisyon upang makasagip ng maraming buhay. Nababatid ko na mahalagang malaman ko ang mga pangunang lunas upang ako ay makatulong sa pagdating ng panahon na kailanganin ko ang mga ito. Kailangan kong higit pang matutunan ang tungkol sa mga pangunang lunas na maaaring ibigay sa mga pinsala at kondisyon na madalas mangyari sa paligid. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!